Sige mga tao, abala si Anthony Albanese sa pandilin lang sa publiko ng Australia. Habang pumapatay at napapilay ang mga Islamist sa mga karaniwang Australiano, binabanggit ni Anthony Albanese ang lahat ng ekstremistang ideolohiya sa ilalim ng araw. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla niya nakakalimutan ang pinakamabangis, pinakamarahas sa lahat ng ideolohiya, ang Islam. Hindi niya ito binabanggit. Ipinahayag ng Direktor General ng ICR na malinaw ang mga issue ng far-right extremism, issue ng mga sovereign citizen at mga issue ng tumataas na anti-Semitismo. Mayroong iba't ibang mga issue na nagdudulot ng pag-aalala. Hindi niya nga tinatawag itong radical na Islam. Hindi niya rin tinatawag na Islamist o ekstremistang Islam. Hindi niya talaga binabanggit. Kung gusto mo pa ng dagdag na impormasyon tungkol dyan, panoorin mo ang huli kong video. Pero habang abala si Anthony Albanese sa pandilin lang sa iyo, tingnan mo kung ano ang nangyayari sa mga mosque sa Australia at hindi lang basta kahit anong mosque. Pamilyar na pamilyar si Anthony Albanese sa mosque na ito. Oo, tama ang hula mo. Ang tinutukoy ko ay ang Lakemba Mosque. Basahin ko ito para sa iyo. Jihad lang ang solusyon alang-alang kay Allah at magpapatuloy ito hanggang araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad, ang apat na matuwid na caliph, Umayyad at Abbasid Caliphate, ay hindi nasakop ang mundo sa mapayapang paraan. Sabi ni Anthony Albanese, hindi lang daw tutol ang One Nation sa kanila dahil lang hindi sila kamukha natin o ng mga puti. Ang One Nation ay palaging tungkol sa pagtukoy ng mga problema. At ang pangunahing dahilan ng problema mo sa buhay ay dahil sa mga taong hindi mo kamukha. Dapat balewalain ang One Nation ito. Kung hindi, rasista ka. Wala sa kanilang mapayapang sumakop sa mundo. Walang negosasyon, konsesyon o pag-unawa. Isantabi mo na yan. Walang halaga ang mga yan. Jihad lang ang tanging solusyon. Itinuturo ito sa Lakemba Mosque. Hindi sa Ehipto, hindi sa Pakistan, sa Lakemba Mosque, kung saan pinalaya si Anthony Albanese na parang karaniwang tao. Doon itinuturo yan. Makinig kayo mga sumigaw kay Anthony Albanese. Yung lalaking bumaril sa 15 Australiano sa Bondi Beach ay nakikinig sa ganitong klaseng pananalita. Pasensya na, pero ang sani ng kasamaan ay puting supremasya, malayong kanang nasyonalismo, at ang One Nation ni Pauline Hanson. Nasakop nila ito dahil sa jihad para kay Allah. Layunin ng jihad ang alisin ang mga hadlang sa paglaganap at paghahari ng Islam. Ang mga hadlang na tinutukoy niya ay sina One Nation, Pauline Hanson, at mga taong tulad natin. Tayo ang mga hadlang sa kanilang mga layuning pampulitika. Tayo ang nakaharang sa kanilang daraanan. Bumibisita lang ang lalaki. Sa tingin ko, mula siya sa Ehipto o kung saan man. Pumunta siya sa Lakemba Mosque. Una sa lahat, ayaw naming papasukin ang mga taong tulad ni Sylvester Stallone dahil may dala siyang mga dagdag na vial ng steroids o growth hormones. Pero ang mga taong ito, pinapayagan nilang makapasok. Walang jihad. May mas maganda pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo yung mga batas laban sa hate speech na ipinasa ni Anthony Albanese matapos ang teroristang pag-atake sa Bondi. Nagbigay ito ng butas sa batas para makaiwas sila sa pagkakakulong. Kung nadakalat ka ng marahas na salita laban sa ibang komunidad sa usaping relihiyon, ayos lang daw kasi relihiyon lang naman. Gets mo? Dapat gumawa ako ng relihiyon at magsilat ng banal na aklat na may mga talata laban sa mga hindi kasapi. Dapat mag-isip ako ng pangalan ng relihiyon, yung may kinalaman sa liwanag, tulad ng luminarismo. Liwanag, luminarismo. Para sa bawat hindi luminarista, kailangan kong magsulat ang mararahas na talata at ligtas ako dahil sa konteksto ng reliyon. Pero tingnan mo, nag-i-Ingles siya. Ito si Al Soliman. Siya ang presidente ng Australian National Imams Council. Madalas talagang kumukonsulta ang gobyerno ng Australia sa mga taong ito. Pakinggan mo siya. Kanina, nagsalita ang lalaki sa Arabic. Ngayon, magsasalita naman ng taong ito sa Ingles na may Australian accent. May lalaki nagtanong kay propeta, o sugo ng Allah, ano ang pinakamabuting gawaing makalulugod kay Allah? Sagot ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagdarasal sa tamang oras. Nagdarasal sila sa tamang oras. Kaya nagdarasal sila kahit nasa gitna ng kalsada. Dahil sinabi ni Muhammad na ito ang pinakamabuting bagay. Ano ang pangalawang pinakamabuting bagay? Pagkatapos ay jihad fi sabila. Sa isa pang hadith, sinabi ni Nabi, jihad fi sabila, tapos ang pagdarasal sa tamang oras. Sa isa pang salaysay, sinabi ni Muhammad na jihad muna bago pagdarasal.
May pagtatalo tungkol doon at may pagkakaiba, pero hindi mahalaga. Ang jihad ay isa sa dalawang pinakamahalaga. At ngayon sasabihin niya sa'yo, para saan ang jihad? Alam mo, ang isang karaniwang Muslim ay magsasabi, ito ay isang pakikibaka. Yun lang talaga ang ibig sabihin nito. Pati na rin ng Met Police ay gumamit ng ganitong kalokohang dahilan. Ang jihad ay nangangahulugang panloob na pakikibaka laban sa tukso ng pangangalo niya. Iyan ang jihad. Pakikibaka sa pamamagitan ng pampulitikang paraan. Iyan ang sasabihin ng karaniwang Muslim, kahit alam nilang may marahas na jihad. Tinutukoy niya ang marahas na jihad. Ang marahas na jihad ang pinakabanal sa lahat ng jihad. Pwedeng sabihin na ang jihad ay panloob na pakikibaka. Pero sa 99% ng mga pagkakataon, tinutukoy ni Muhammad ang marahas na jihad. Tinalakay din ng mga iskular na dapat may katapatan sa Islam at sa mga Muslim. Maging tapat ka sa Islam at sa mga Muslim, iyan ang pangunahin mong paninindigan. Ngayon, hindi kinikilala ng konstitusyon ng Australia ang anumang relihiyon bilang namumuno. Sekular tayong bansa. Malaya kang isabuhay ang iyong relihiyon. Pero walang katapatan ng pamahalaan ng Australia sa Islam o prinsipyong Islamiko. Narito ang tunggalian. Ang isang Muslim na nakatira sa Australia, ang pangunahing katapatan niya ay dapat sa Islam at sa doktrinang Islamiko. Kasama na doon ang lahat. Politikal na Islam, marahas na Islam, jihad, lahat. Kasama ang lahat. At maging malinis mula sa kufir at mga kafir. Lumayo sa mga kafir. Ibig sabihin, ang mga di mananampalataya o ang ating mga pamamaraang di mananampalataya, sistema ng bangko, anyo ng pamahalaan, demokrasya, at malayang pananalita. Hindi mo dapat iayon ang sarili mo sa kanila. Bawat Muslim ay dapat maniwala sa pagpapatupad ng Sharia. Bawat Muslim ay dapat maniwala sa pagpapatupad ng Sharia. Siya ang leader. Pasensya na, hindi lang siya leader. Siya ang presidente. Madalas kumonsulta ang pamahalaan ng Australia sa mga taong ito. At sinasabi niya na bawat Muslim ay dapat magsikap o kahit man lang maniwala sa pagpapatupad ng Sharia. Ibig sabihin, pabagsakin ang ating sekular na pamahalaan, ang ating mga konstitusyonal na demokrasya. Kaya kapag sinabi mo yan, bakit hindi lahat ng Muslim ay nagpapasabog? Bakit nga ba? Wala silang kakayahan gawin yon. Kung sinabi mo nung huling bahagi ng dekada 20 o unang bahagi ng dekada 30 na hindi lahat ng Nazi ay masama, alam mo, hindi ako apektado. Ay, sandali. Hintayin mo maging kaya nilang gawin yon. Doon mo malalaman kung anong pinaniniwalaan ng bawat Nazi. Bilang Muslim, naniniwala kami Sharia ang sagot sa problema ng sangkatauhan. Huwag mong sabihin gusto mo na itong ipatupad kung hindi ka ba malakas. Gusto mo na itong ipatupad na yon kahit wala ka pang kapangyarihan? Wala kang kapangyarihan. Kaya wag mo munang alalahanin ang pagpapatupad dito ngayon. Wala ka pang kapangyarihan. At ipinakita ko na sa iyo ang maraming video ng ibang mga imam. Sinasabi lang nila, maghintay ka lang sa tamang panahon. Makilahok sa politika. Maglagay ng mga Muslim na konsehal, alkalde, mga miyembro ng parlamento at kongresista. May mga imam sa Amerika na hayagang nagsasabing, dapat tayong magkaroon ng 50 Muslim na kongresista pagsapit ang 2030 at balang araw ay Muslim na presidente. Isang Muslim na presidente na naniniwala sa mga bagay na ito, ano ang gagawin niya? Isa itong seryosong banta. Nasa pintuan na. Ipatutupad mo na ba ito ngayon kahit walang suporta at sa isang bansa sa kanluran? Kung nais natin maipatupad ang Sharia at makitang umiiral ang khilafah ng Islam, dapat tayong magsikap para dito. Kapag malakas ang mga Muslim, doon sila maaring maghawak ng kapangyarihan. Haram ang pagsuporta ko sa kafir laban sa Muslim. Walang duda, haram ito. Kaya ang mga kamag-anak ng mga groomer sa Britanya, hindi nila isinumbong ang mga iyon. Kahit kaibigan o kapitbahay, hindi nagsumbong kasi para sa kanila. Tayo laban sa kanila. Sinasabi nilang, ibinubukod mo sila. Nakakahiya talaga. Umabot na sa punto ang kanluran na naniniwala na talaga sila sa mga pagpapahalaga na isama ang lahat. Wala nang paghiwalay. Pero hindi ganun gumagana ang biolohiya, sosyolohiya o psikolohiya ng tao. Tinuturuan ng mga Muslim mula pagkabata. Tayo laban sa kanila. Ito ang dahilan kaya nagkakaisa ang Pakistani, Turkish at African Muslim pagdating sa pakikipagkumpetensya sa mga hindi naniniwala. Ibig sabihin, kayo. May konsepto nito na tinatawag na pan-Islamismo, ang Global Caliphate. Pero mayroon tayong mga leader tulad ni Keir Starmer at Anthony Albanese na parang wala lang.
Ayokong makinig sa kahit ano. Ikaw ang problema. One Nation o ang far-right na puting supremasya ang problema. Hindi ko minamaliit o binababa ang panganib na dulot ng iba pang mararas na ideolohiya. Pero ito ang pinakamapanganib, agresibo at marahas. Kaya mga Australiano, kailangan ninyong magising. Kailangan ninyong magising. Ipinagmamalaki ng mga Australiano ang pamumuhay nila sa labas at sa tabing dagat. Mawawala lahat yan. Tingnan ninyo, tabing dagat ito sa Inglaterra. Maisip mo ba na magiging ganyan ang St. Kilda Beach? Bondi Beach? Ganyan din sa Brighton Beach. Nangyayari ito ngayon sa Inglaterra. Niloloko ang mga Ingles at sinasabihang tanggapin ito na normal lang ito. Pulito-ulit sinasabi ni Anthony Albanese na laban ng One Nation sa mga taong hindi kamukha nila. Ibig sabihin ay puti. Yan daw ang kinabukasan at tila pamilyang Ingles lang ang tinutukoy niya. Ito na, Diyos ko. Hindi ito tabing dagat sa Aprika. Pasensya na. Ayokong ganito ang itsura ng St. Kilda Beach. Hindi ko alam kung bakit pero teka, may ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo ito. Ito ay Belgium. Tingnan mo ito. Ito ay Belgium. Sabi ko na, ito ang kinabukasan ng Australia. Kung patuloy tayong makikinig kay Anthony Albanese,